Conrad Banan. Oh, oh, karambola, karambola. Sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Sa DWIC 882. Karambola, 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 Alita at DWIC 882. Salamat po ngayon, June 23, 2020. karambola. Kasama po natin Joel Laksamana, si Conrad Banan. Maya-maya, nandyan na si Jonathan De La Cruz. Good morning, pare. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood ang karambola sa aming news website www.dwig882am.com. I-download DWIG 882 app. Like po tayo Facebook, YouTube. Kung maaari, mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at sa DWIG News TV. Meron yan sa Signal, Sunig TV, Satellite, TV Plus, at GMA at For The Box. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga karambolista. Oo. Sa Nakakatakot na prospects. Baka bukas din. Magtataasan ng oo. presyo. Sigil sa Ang gasolina. At ng diesel. Ang lupit nito, pare. Matinding epekto niyan, oo. Ang po na paborito ni paring Joel ng Department of Energy. Ang nakikita nila ang diesel malamang sa 430 to 480 per liter. Naku, tindi niyan. Yan po base doon lamang sa nakaraang trading. Based on meron po kasing mga pamantayan ng presyo ng langis worldwide. Yung etong prediction ng Department of Energy na to ay base doon sa Min of Platts, Singapore. Okay, yan po ang ginagamit ng ating mga local oil. Okay. Importers. Ibig sabihin yan, isa na lang naman ang nag-i-import ng oil dito. Karamihan po dyan, ang importation ay fuel na mismo. Diesel at gaso. Maski Shell, maski Caltex, yung mga big oil companies. Ganun po ang nangyayari. Merong konti tayong problema. Okay na tayo? Ayos na ba? Okay, ayos. Hindi tayo naririnig. Ulitin ko ba lahat ng sinabi ko? Huwag naman. Si Direk kinawayan ka na Direk pare. Eye to eye ni Direk Yan ang problema. Pag walang eye to eye. Direk, ayan, tumayo ka. Siya ayos. Hindi, nakaupo si Direk Okay, so, ito po sigurado na 250 to 3 pesos per liter. At taas ng gasolina. Ang diesel 430 to 480. Pare, mabigat yun. Ang kerosene ay 425 to 440 per liter. Yan po ang DOE. Pero ang mga oil companies, mas malaki pa dyan ang kanilang projection. May solusyon na, pare. Ano ang solusyon, pare? Magmi-meeting na. Naku. Diyan ako kinakabahan sa mga meeting, pare. Magmi-meeting na po ang Department of Energy. Kasama raw nila ang mga oil companies. Ito pong reaction na to, yung pagtaas ng diesel, hindi ko nga alam kung anong pag-uusapan nila, paano sila
anong measures ang gagawin nila. Dahil ito pong pagtaas ng gasolina at ng diesel at ng fuel, dala ng galing ito yung binomba ng Amerika. Ang Iran, oo. Ang Iran. Nag-e-escalate ang gera doon eh, oo. Dahil po sa gera na yan, Oo. ang oil market, ang reaction, biglang taasan. Merong prediction na aabot ng $100 kada barrel per barrel. Ay, nako. Ay, yan, siguradong super slowdown na ng world economy. Okay? Kung aabot sa $100 per barrel, dito sa Pilipinas po, malaking, kasi lahat tayo imported. Malaking bahagi ng ating energy source, more than 50%, ay imported oil or gasoline or imported fuel. Yan. Ano ang pag-uusapan ng Department of Energy and oil companies? Siguro paano maibsan o ma-absorb yung oil price shocks at hindi ganong maapektuhan ang ating, ang ekonomiya at ang ating mga kababayan. Although mahirap yan. Paano ma-absorb yung galing sa international market yan? Alam nga naman magpalugi yung mga oil companies. Teka muna, baka naman pwede tayong bumili sa iba na mas mura. Matagal na nga yan ang sinasabi. Yun maganda yun. Mag-sourcing tayo sa iba, government to government. Matagal yun. Hindi, dapat matagal nang ginawa. Para ngayon, may relationship ka na sa ibang... Yun na nga eh. Ang problema, hindi ginawa noon eh. Okay? Ang kanila daw pong titignan, pakikiusapan ng Department of Energy, itong mga oil companies, na dahan-dahan lang ang pagtaas ng presyo. Pwede ba yun? Papayag ba yung mga oil companies? Easier said than done. Pero din po nila, nakataya dyan. Okay? Ang matindi dyan, kasi, yung mag-stock up ka ng paninda, oil, bibili ko ngayon ng ilan ba ang inventaryo nila? Ang requirement po sa batas 30 days. Dahil sa mahal, ang laki ng financing na kailangan yan, hindi po nila ginagawa yan. Yan 30 days, parang Joel, alam mo ba, yung inventory cost na sinasabi sa negosyo, ang laking bagay niyan eh. So kung 30 days ang iyong inventaryo, mangungutang ka dyan. Okay. Para ma-finance mo yung inventaryo, di ba? So hindi po daw nila ginagawa yan ang balita natin, yung 30-day inventory. So ilan lang ang inventaryo nila? Baka mas mahalaga pang pag-usapan yun. Yung increasing yung inventaryo. Kasi kung magkahirapan, di wala tayong langis. Hindi, tsaka, just to give it mga bayan context, nga, nag-stockpile. right, ayun, yung mga major consuming countries, ano ba yan, US at Europe, meron silang mga high inventories na. At plus, yung OPEC at non-OPEC countries, baka mag-increase naman ng production. Baka lang. But the problem is yung bombing talaga sa Iran, all bets are off na ngayon eh. So, ibig mo ang sabihin, mangyayari, ang Iran gaganti yan eh. So, baka i-mine at disrupt nila yung mga shipping lanes kaya yung isa pa yun na prospect. Kaya nga sinasabi, malamang. Kinakabahan ako. Well, because kahit hindi pa nangyayari yan, mga kababayan, meron na po epekto. Kahit hindi pa nangyayari yung sinasabi ni Parin Joel, yung madidisrupt ang shipping. No? Ibarahin yung Strait of Hormuz babarahin lang. nila yan. Tapos na. Hindi pa po nangyayari yan. Yung nag-i-stockpile na unti-unti. Ang mga industrialized countries. Okay? Yung OPEC mag-i-increase daw ng production para mapigil yung oil price increase. Hindi pa po nangyayari yan. Puro mga speculative yan. Ito nga ang kaso mo. Hindi pa nga nangyayari yung mga kinatatakutan ay na tumaas na yung presyo ng langis. Why? Kasi po fear. Yung prospect pa lang na may mga darating na ganitong danger,
nagtaasan na po ng presyo, nag-bid up na yung mga traders. Good morning. Totoo. Good morning. Good morning, Kong Jonat. morning, pare. Ayos ba ang ating scene? Pare? Magandang vibe. Hindi ko nakikita ang mukha ko eh. Ganun. That's one. Andiyan ka na ba? Andiyan ka na. Nandiyan na? Andyan. andyan ka na. Ayun, pare. Yun. Para tayong Ayan, Para tayo nasa ano, Hindi nga tayo. War room, parang dito war sa room, studio pare. na to, hindi tayo halatang senior. Hindi, maganda. Maganda ang ating... Senior? Maganda pagkaka-drawing ni Direk dito eh. ayos Galing. Okay. Yung pong oil price, ang measure daw nila, pakikiusapan, yung mga oil companies, wag muna magtaas. Ganda. Dahan-dahan. Maganda ba yung gano'ng measure? Ayos. Namumuho na po yan. Alangan naman magpalugi yan. Napakalaki na nga ng kanilang inventory cost dahil mataas po ang interest rate. Okay? Mataas ang interest rate at ayon sa batas, 30-day inventory. Ang tingin ko parang hindi sila umaabot sa 30-day inventory. Sa ngayon? Magkano ang gagastusin nito mga oil companies na to sa 30-day inventory? Tulog yan, ha? Inventory yan, hindi po umaandar yan. Kung baga may tinatawag na inventory cost. Baka na pagbili na nga nila yun eh. Yung Forward, nag-forward na sila. Ang crude oil po 30 days. Ang finished product like gasoline and diesel, 15-day inventory dapat. Yan. Hindi po malinaw yan. Ang press release lamang ng Department of Energy, mag-uusap kami. Ayos na yun. Yan ang biggest worry ngayon. Nung araw, Yung nung meron energy. tayong mga oil refineries, kayang i-delay ang price Hindi increase. Yung malalalim na bulsak Yung delay na yun dahil sa OPSF. Okay. Hindi dahil sa Sa kanila, yung, Yung pong OPSF, Oil Price Stabilization Fund. It's a bright idea nung Marcos administration. Dahil po galaw ng galaw, ang presyo ng langis, locally, hindi naman pwedeng galaw ng galaw ang presyo ng fuel. No. So, naisip po yung Oil Price Stabilization Fund. Kapag mataas ang presyo ng langis, merong bubunot doon sa fund. merong So, steady lang po ang presyo. Bubunot sila. Pag bumaba presyo ng langis, magdadagdag doon sa fund. So, ganun ang to stabilize the price. Kasi po, napakahirap mag-planning for business. At pag akyat baba, ang presyo ng isa sa pinakamahalaga nyong input, which is fuel. At the same time, at that time, government was active in oil in the oil market Through the PNOC. Yung Kaya- kasi yung Petron po noon may bright idea yung Ramos administration, ibenta po yung Petron. Hindi. And then originally, siyempre, nung Cory administration, tinanggal kaagad ang Ministry of Energy, number one. One of the first agencies na tinanggal. Kasi Marcos created. As a Ministry of... Ayan. So, problema po natin ngayon, yung fuel. Ang mukhang isang pinag-iisipan ng mabuti, yung subsidy. Alam mo yung subsidy na yan, if they only reintroduce after taking it out, the OPSF, yung subsidy can get into that eh. That's it eh. Yun na yun. Yan na yan eh. Yan na yung kesa subsidy na napakahirap i-implement. Oh. Kasi po parang wholesale versus tingi. Yes. Yan. Yung tingi, yung subsidy. So meron listahan, sino ba namimigay niyan? Kanya-kanyang agency yan. Ayun, patay. Wala naman siguro dumidikit. Meron three Meron dumidikit? meron three agencies na heavily involved. Ayan. Department of Kailangan nyo ng listahan. Yan. Kailangan nyo. Kung yan ang dadaya pa dyan. Department of Transportation, Department of Education, Yung Department OPSF, of kumbaga, ang buong bayan, may involved. Pag mataas ang presyo, okay, nakikinabang sila. Yes. Pag bumaba ang presyo, everybody pays. base. Ganun lang yan. Ganun po. Ayun ang maganda ron eh. Dito ngayon, ang isa-subsidize daw, parin John at parin Joel, IPUV lang. Yeah. Public transport operators. Hindi, tatlo. Ay,
PUB lang ba? Hindi, PUB, tapos yung mga fisher folks, Hindi. What I mga mean is farmers, sa sa transportation, lang. PUB lang. PUB lang. Oo. Paano yung iba? Yung mga Mga nagdi-deliver. yan. Yung mga for hire na ang delivery po ngayon, ang uso, ang mga kumpanya, Outsource ang yan. mga retailers, ay hindi na sila mismo bumibili ng Outsource. kanilang sasakyan. Outsource sila. Meron na po mga yung nagninegosyo ngayon Sa sasakyan. ng Logistics. halimbawa Logistics. delivery. Oo. Isang beses, kami, nagsara ng negosyo yung si Mrs. Kailangan maghakot. Yan. Mag-aarkila ka lang ng isang sasakyan, ganyan na po. Maski ang mga factories, ganyan na. Hindi na sila nag-i-invest sa sasakyan. Meron na talagang mga expert. Yan sa ganyan. Sa mga sasakyan, meron sila economies of scale, marami sila sasakyan, and therefore, mas mura lumalabas. Marami silang clinic. Ayaw, walang subsidy yun, pare. So, yung jeep lang, bus, taxi ba meron? Baka meron. Baka Tricycle. Yung mga... Provincial buses. Meron yun. Supposed to be. kasama yun, Barko. Supposed to be. Lancha. Ayan ang mga problema. Ferry. Kanya-kanya yan. Aeroplano. Subsidized ba yan? Kanya-kanya yan. Hindi, pero for purposes of the subsidy, I think, ang mas, dyan, yung mga land transport. Iyon ang mas tatamaan. At dinideny po, tinatanggi ng LTFRB na nagdesisyon na raw sila magtaas ng pamasahe. Yan. Hindi raw po totoo. So, Patay. fake news yan. Fake news. Fake news. Hindi. nagbago isip. Nasita siguro ni Edison. Hindi fake news yun. Lahat ng dyaryo karga eh. Palagay ko, nagbago ng kasi baka... Di ginulo na naman ninyo yung mga tao. Di ba? Ba't di kayo muna nag-usap-usap? Hindi raw totoo na pinag-aaralan pa daw. Pinag-aaralan pa ng LTFRB. Pero ito po, mas matindi. Meron daw mahigit 200 na sa Israel na Pilipino. Ayon sa Philippine Embassy there. Magre-repatriate. Gusto na pauwi. Pero maraming po karamihan, ang Ando great majority ayaw umuwi. 30,000 na nandun dun eh. Ay 200 lang yung Wala, gusto umuwi. kukunti lang yan. Wala pa isang aeroplano. Wala pang isang aeroplano. Pero nag-alert level 3 na po ang Philippine Embassy sa Israel. Ano ibig sabihin niyang alert level? That means, mandatory na yan. In other words, hindi ka pwedeng... Maski ayaw pag sinabi sa iyo na kailan lumabas na kayo, kasi itong area ninyo, siguradong delikado. Tapos na kayo. Magkakabombahan. Ang target po daw ng Iran ay sa mga reports abroad ay residential. Hindi na nila pinipili. Hindi naman yung mga military Facilities. Hindi na. residential. Tinira na nga nila yung hospitals eh. Ayun. So alert level 3, hindi, voluntary repatriation. Voluntary repatriation yung level 3. Hindi pa siya Hindi pa siya mandatory. whether you like it or don't. Hindi pa. So, ilang level ba yung mandatory? 5? Ganon? Hindi ko alam. Pero yung alert level 3 ay hindi pa. You better make sure your information is gets to be advised. So meron po mga hotlines doon na pwedeng tawagan ng mga Pilipino dyan. So 30,000 kung meron nakikinig sa atin. Meron pong mga hotline dyan sa Israel at saka mismo sa Iran. Yung hotline na yon for assistance or mag-email po. Pwede rin may email. Gusto niyo ba sabihin ko kung ano yung hotline? Why not? Yes. Sa may mga Israel, taga-subaybay tayo nandun, nakikinig. sa Israel, Nanonood. yung plus sign, 97254 466 1188. Okay? I-replay nyo lang sa YouTube kung hindi nyo matandaan yan. Doon naman sa Tehran, Iran, plus sign, 989 213-6621. Yan po ang hotline dyan. So, pwede kayo tumawag dyan
for anything. Yun daw pong Ang area code para 213. anong 213? Ang area code. Doon sa... Hindi, number na yun sa Tehran. Ang okay. area code +989 989. sa Tehran. Sa Israel 972. Huwag kayo magkakamali, 989 Iran, 972 Israel. Baka ibang matawagan nyo. Pero constant daw po ang monitoring ng DFA. Magbabago-bago yung alert level. That's good. Okay. Mahirap din siguro sitwasyon. Hindi, mahirap talaga yan. But in the case of Israel kasi, sanay sila Sanay sila sa crisis na ganyan. Sa mga ganyan. Doon daw, pag nag-alarm, may matatanggap kayong alert sa cellphone. Sa cellphone. And all the citizens, and all the residents. Pag may alarm na a certain sound, ang Maganda na kayo. Nun, pupunta sa bunker. Maganda na kayo. May bomba darating. Okay, babalik tayo. Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Good morning ulit sa inyo lahat. Morning. Teka, pare, meron sana akong babatiin saglit. Marami nag-oath-taking kahapon At nitong Sabado. Militar? Hindi, oath-taking na yung mga nahalal. Akala ko militar Hindi. Tsaka pulis babatiin ko yung aking pinsan dyan sa Del Gallego, Camarines Sur. Si yung mga Councilor, kapatid ni Insan Poling to, ni Antit o Francis Bercelus, na re-elect na naman na Councilor. Landslide. Mga Basta kayo dyan. elected officials. Ang gwapo mo, Insan na nakabarong. Ayos yan. Ayos. Si Abante ba nag-oath-taking na? Sino pa? Hindi ba? Kasi dadalhin pa sa NBank yung issue. Pero pero sabi ng Supreme Court, yung second placer, hindi ka dapat panalo. Paano ba yun? That's a ruling. It's not, yung second placer, yun na ruling ng Supreme Court. Issue yan if it is an issue of whether the first placer, for example, was actually a candidate. He was not a candidate. Okay. Because ang ruling ng yung second division is that he is not supposed to be there. Technically, you were never a candidate to start with. Akala ko nanalo yan. Sa recount, hindi pala. Dinisqualify yung kalaban ni Abante. Yes. Natalo si Abante sa eleksyon. Tapos, after the elections, tsaka na-disqualify. Because... Parang hawa naman yun. Hindi. Ang issue kasi pagkatapos na eleksyon, tsaka mo ko din-disqualify. Ang issue kasi doon is, ang sinasabi ng Abante camp is that from the very start, talagang hindi qualified yan to be a member of Congress because pinayagan ng COMELEC COMELEC pinayagan. Yun ang sinasabi nga, you should have ngayon, may duda sa COMELEC. No, you should have been more circumspect. And kasi ang sinasabi diyan, sa local government, you can be a naturalized citizen. Okay. But for purposes of membership in Congress, natural born ka dapat. So it's now dependent on the definition of being a hindi pa final pa din yun? Hindi pa final. Yung disqualification? Well, meron siyang appeal papunta sa NBank. Because doon sa second division... The Supreme Court, hindi this particular case ang nagro-rule? Hindi yun? No, wala pa sa Supreme Court to. It's just in the COMELEC. Meron daw lumabas sa Supreme Court na yun ang balita. Well, ang second place, hindi pwedeng i-declare na papalit doon sa na-declare ng panalo to si Uy, di ba? Na-declare siya na panalo. Na-declare na panalo noon after the election. In terms of the count. Okay, tapos after sabi ng Supreme Court ng COMELEC one division, teka muna. Disqualified ka pala. You should never ang panalo dapat si Abante. You should never have been you should never have been in the ballot. Tapos si Abante nagsalita na agad. It's a good day for democracy. Kaya sana tumahimik ka na lang muna. Hintayin ninyo yung Hindi napahiya ka pa ngayon. It's not, the Supreme Court did not rule on this case. Ang sabi po ng COMELEC, mag-a-appeal daw sila sa Supreme Court tungkol dyan sa second placer rule. Oo. Okay?
considering filing a motion for reconsideration. Okay? Tapos, sabi ni Chairman Garcia, ayaw niya mag-comment daw doon sa desisyon ng Supreme Court at mag-a-appeal dahil sa mag-a-appeal sila. Okay? Yeah. What nag-decision ba Supreme Court? Did they go to the Supreme Court? Si Joey Hindi. I think it's a different case. Second placer rule as there is no legal basis for its implementation. The Supreme Court said the rules on succession under the local government code shall apply in all cases where a permanent vacancy results from a local elected official's disqualification from office. Yeah, no? Yeah. Yeah. So it's about local elective officials. Okay. Magulo pa po yan. It will go to the end back. Ang nagkakulay lang kasi dyan, dahil si Congressman Abante ay kasama doon sa Quadcom. Oo. Kaya may issue yan. May issue. Oo. So ang pwedeng gawin ni Councilor Joey O. Ang isa pa pong is go to the end bank. ayan. Pero yung sinasabi mo kung Jonathan, because si Uy, again, let's revisit, hindi kasi siya dapat naging He should not have kandidato. been a What is the candidate. difference between that issue, for example, residency or yung mga Magkaiba yan. Magkaiba yun. Because you are talking about citizenship. Ganun ba? Pag citizenship, trumps, wala. Well, na po yan, established na yan. Okay. Established na yan. So, naturalized pala si Congressman, Yun ang si Uy. ruling. Yun ang findings ng COMELEC. Hindi ka natural. Like for example, just to give you an idea, si Michael Kion is a dual citizen. Pero when he was he was running he wanted to run for Congress. Hindi siya pwede. You can only run for Local positions. Hindi pwede sa Kongreso. Kasi- Why the distinction? Yeah, where did that stem from? Well, Ganun? ang kasi sa Congress, you are talking about national national considerations, national issues, Marami. etc. Marami. Pero iisa ka lang eh. It doesn't matter. Okay. Because you can be influenced some other ways, etc. Okay. Sige. Well, So, ngayon naman Pwede, po, yung pwede. sa Duterte Youth, Yes. yan. ang nagbotohan na raw po ang second division. Second division. Nanalo yung tanggalan ng registration ang Duterte Youth Party List for whatever reason. Violation daw ng election rules. Ang kanilang accreditation. Ang sinasabi po ng second division, ab initio. Ganon din yung kay Uy. From the beginning, wala. Parang yung kay Sereno. You should not have been a candidate at all. In the first place. Ganon din po, eto daw Duterte Youth, ab initio. Pero bakit tapos na eleksyon, tsaka sila nag-ruling ng ganyan? Yun ang hindi ko maintindihan Kaya sila hindi ba? Kumbaga, kung noon kayo nag-ruling ng ganyan, nagkaroon ng choice ang taong bayan. Sa ngayon, binoto nila yan, nanalo yan, so nawala na yung choice nila dahil sa late ruling ng COMELEC. Kaya ngayon, binabakbakan si Garcia. Kaya nababanatan ng COMELEC. Oo, Kasi sabi nila, nababakbakan. you should have been more... Kumbaga, tutulog kayo sa pansitan. Nung nagkaroon na ng panalo, at saka kayo umaatungal ngayon. Ganon. May kulay. Nagkakaroon ng kulay. Okay? Lalo na very controversial. Tapos, sinasabi ngayon nitong Gabriela, niya pala di ba? Canceled na pala yung registration ng di talo na yan. Second placer bang, Gabriela? Hindi. Hindi, nandun sila Yung kasi party list. Okay. There's a certain number of seats. So, merong 20% of threshold. the membership of Congress. Threshold. Kung ganito, ang huling-huli doon sa threshold, Papasok sila Papasok. konti na lang yung Gabriela dapat Tatlo ang nakapasok. pwedeng pumasok kasi tatlo ang nakuhang seats ng Ayan. So, sabi ng Gabriela, declare nyo na kami. Proclaim nyo na kami. Well, Pwede ba yan?
They can, Hindi pa tapos eh. they can file a petition. Actually, ganito yan. Ang mangyayari dyan. Yung petition na yan, it will go to the Comelec and Bank na. Kasi division pa lang yung nag-ruling eh. So if the Comelec and Bank rules, talagang disqualified ka or whatever it is, then you can file a petition na yung mga kasunod na nawala na yung 3 seats, yung 3 kasunod, yun ang magpa-file yung 3 yun. Ayun. By the way, may magandang ali nag-text sa akin. Okay. Ang Petron daw po 60 days ang kanilang inventaryo. Hindi 30 days lang. Ang That is batas over kasi and above. 30 days. That's over Hindi, and above. Petron na lang ang kaisa-isang oil company dito may sa atin refinery tayo. na may refinery na bumibili ng crudo at nire-refine. Lahat po sila ay bumibili na lamang Finished goods. ng gaso o diesel sa ibang bayan, lalo na sa Singapore, Malaysia. Yan. Ang Petron po, meron daw 60 days. So, kaya ba ng Petron? Pinakamalaki Petron. Eh, Kaya naman nila yan. siguro kakayanin. Yung 60 days. Oo. May tiwala ako dyan. Well, anyway, yung siya... Pero 60 days ng Petron, baka ano lang yan, certain, ang masasatisfy lang yan is X percentage of our total requirements. Kasi yung mga iba kasi, wala. Hindi, it accounts for a huge portion. Hindi, wala naman sa 50%. Pero malaking portion. Malaking portion, kasi yung coastal, 30% na yun. Oh, coastal. So, Big mo sabihin, maraming inventory yung coastal. Ilagay mo ang Petron. Ilang barrel sa day ba ilagay ang mo ang ating Petron consumption? 40%. O, di, mayroon pang 30% plus. 60% ang medyo nangangamba. Ay, delikado. So, kailangan nga mag-meeting. Ano kaya? Anong decision sa meeting? Matagal na sinasabi kasi sa inyo na They will meet to decide when to meet again. asikasuhin nyo kasi yung mga pinag-usapan nung pa. Yes, meeting to produce other meetings. Baka to work on building a strategic reserve. Ayan. Matagal nang pinag-uusapan Matagal na ba yun? Strategic reserve na, hindi naman nila ginagawa. Hindi naman nagagawa. Like for example, pati yung government to government contracts at any given time that can trigger a government to government arrangement, hindi naman nila ginawa. Kung nagawa yun, then we can rest assured na, halimbawa, Indonesia, malapit lang yan. Oo. Dito na yan, pwede na yan, boss. Nag-trigger na eh. So, kung naging 80... Kaya nga at one time, $80 yung per Petron, barrel. ang alam ko dyan, niyayaya nila yung Saudi oil na Saudi was already there. na lakihan ang investment sa Petron. Para po may assurance na supply. Saudi was already... Isa sa strategy. Saudi was already there. Pinagbilingan nila yung Saudi percentage. Yan yung Aramco. Aramco. Pero nga ngayon, gustong pabalikin. Isang strategy yan to be assured of supply. Okay. Baka hindi kayo nag-uusap. Okay. Yang smuggling po, ang Bureau of Customs daw, may nahuli sila na sa La Union Port, paihi. Naka 200 million pesos. Layo niya. Ano malayo? Yung La Union Port, in the first place, napakaliit na puerto niyan. Hindi kumpara doon sa mga talagang traditionally pinag-aihian. Ano ba? Alam niyo naman kung nasaan yung mga... Bangon Puri dito? Bangon Puri? Alam niyo naman kung... Baka meron lang kayong kakontrata dyan doon sa mga malalaki. Paihi scheme daw. Noong June 19, ngayon lang sila nag-release. Meron silang motor tanker, Bernadette. Okay. 200,000 liters lang pala ito. Yung di ba nagkaroon ng bagyo, paikot-ikot dyan sa Bataan yung umiihi. Yan, ano to po to? Sabi po ng customs, result to ng matinding intelligence. Very good. Operations. Very good ba yan? Very good. Tingin mo, very good, John. So,
nakaila 200,000. Sabi po nila 1/3 ng ating total consumption ng fuel ay smuggled. Paano kaya ito? Parang drop in the bucket. An atom in the ocean. Oo. Drop in the ocean. Needle in a haystack. Paihi daw po, yan ang modus. Okay. Customs Commissioner Bienvenido Rubio. The disruption of this paihi modus that brings unmarked fuel into our communities is vital for protecting the lives of our citizens. Yung 200 liter. Ano to? Customs 200,000 liters Customs Ayos, Commissioner Bienvenido. Well, it shows na gumagalaw sila. Yes. They're patrolling the seas. Yes. No, it They're doesn't show. activating their intel. No, Sa it doesn't mga- show. di ba? Baka rin yan, chinuchu ng kalaban. Chinuchuno nung competitor. Tapos lumalabas na lang na intelligence daw. Wow! Yun Kung na nga, intel yan. mag-aaksaya kayo ng panahon sa intelligence at ganyan kaliit lang ang huli, ang dami po. 1/3 daw ng ating requirements ay That smuggling. is a continuing effort. Ayan ang kanila. Yan, Sinama niya ba sa at saka press release yun? yan, Wala? Anti-continuing effort. Wala, meron ba siya binanggit na ganun? Namin Wala. We are patrolling the 7 seas. Aya! The 7 Seas. Okay. Galing eh. The disruption of this Actually, literary na naman yun. Is Sa Department of Agriculture. Mabuti nga hindi niya binanggit yun eh. Hindi. This is just the start of our patrolling the 7 seas. Aya! Sa DA yan. Sa DA yun, pare. Sobra na yun. Pero ang tindi nito, may nahuli, kakapiraso, motor tanker lang yung nahupiraso. Samantalang niya, smuggling ng fuel, napaka... Million yun. Maputi. Million. Kakahiya. Biglang vital for protecting the lives of our citizens. May nahuling kapiraso. The lives of our citizens. Ang laki naman ng tinalon nyo, Commissioner. At least mas maganda sana kung this is just the start. Ayan. Kayo lang nga eh. Continuing effort. Continuing effort. Wala nakalagay eh. Wala daw eh. Big mo sabihin, dati wala. Hindi, baka wala na silang mahuli. This is just the start eh. For the year. Lalong iinting ngayon yan, For the mid-year. smuggling. Pag po tumataas ang presyo, Of course. siyempre tumataas ang presyo, tumataas ang tax. Ang laki ng mababawas, maiiwasan nilang tax. Pero may threshold yan. Yan tax po, kapag umabot sa 80 barrels, hindi, $100 per barrel. Yung $80 per barrel, ang alam ko, subsidy na eh. Trigger yun. Trigger for the subsidy. For the subsidy. Sa public Yung vehicles. suspended ang tax, 100, Hindi, 80 rin eh. 80 rin. Pero hindi po sinususpend dyan eh. Kaya anong nangyayari, kapag tumataas ang presyo ng oil in the world market, Mas ayos. lumalala po ang smuggling. Kasi mas malaki yung kikitain. Di ba? Siyempre. The bigger the income, the profit, mas gaganahan po yan, the more incentive. Gaganahan din yung mga taga-customs kasi lalaki rin yung kanilang yung vital to the Baka hindi for the protecting. Baka hindi kasama dun sa network of Alin? Tankers. Yung hinuli ninyo, baka may mga network of tankers kayo. Boss, muskierda to, pumunta pa sa kung saan-saan, hindi natin kasama yan. Palagay ko, itong nahuli is Karil eh. Kayo na nga. Baka At tawag, hindi kasama sa hindi ka kasama sa usapan eh. Tumitira kung saan ka pumunta eh. Yan. Ganyan yan. Paano kaya? Parang mafia, no? Yung siyempre. Okay, ayan. Freelancer to, tirahin na yan. Tirahin to. Nakaset up na tayo eh. Alam ko na kung ano yan eh. You are not part of the family. Ayan. Wala kang pakisama eh. Wala kang pakisama. Yan. Ganyan po ang mga magagandang ngayon, syempre, kapag nagtaasan na naman ang gaso, ang epekto dyan, number 1, pagkain, presyo.
Hindi pa nga natin nalulutas. Yung problema sa pagkain, inflation. Yung nakaraang report ng PSA, although less than 2% ang ating inflation rate, halos lahat yun nanggaling sa food. Okay? Merong mga food items, 17-20% ang inflation rate. Okay. At ang sabi ng PSA, yan daw po ay ang tinatamaan dyan, yung the poorest 30% kapag pagkain ang gagaling ang inflation. Okay. Yan po. Pero nagsasalita ngayon ang Land Bank. Parang Jonat, makinig ka rito. Natatakot ako. As part of its nationwide thrust to strengthen food security, Land Bank launched its flagship Agrisenso Plus lending program. First major rollout dyan sa Malay-Balay, Bukidnon. Nasa Bukidnon. Okay. Mindanao. Magkano? Ha? Magkano ang re-roll out nyo? Wala pa. Wala naman sinabi. Finance Secretary and Land Bank Chairman Recto commended the initiative. Ang galing, ha? Roll out pa lang, ha? Magkano nga yun? Baka 200,000 din yan, liters. Parang ganun. Wala nakalagay na Kasi presyo. last year, ang sinasabi nilang agri-business 30 loans billion. Hindi, 11 billion. Wow. So ngayon, magkano na? Ganon daw, it will boost in line with President Marcos's Wow. goal, sabi ni Recto, to boost agriculture, okay, and strengthen the food security. Galing. Siya pala ang Chairman, Hindi, message. Nag-message. ex officio. Alam mo yung mga ganyan na mga statements, it falls squarely dun sa hanas ni. Kaya sinasabi ko sa kanila, you do it first and then have certain results instead of Pare, roll out na to. Ano ba naman? Kasi alimbawa, hindi lang natin alam kung ilan na mapapautang. Pero nag-roll out. it falls into the yung sinasabi. Kaya kayo nababanatan ni BP eh. Sinabi ni BP dun sa Melbourne, wala kayong kaplano-plano, etc. etc. Hindi naman totoo yun, ma'am. May plano, ang problema is the execution. Okay. May plano, there is a plan eh. The big difference is the execution. Kaya yung kay BP, kulang yung sinabi niya. Pumunta pa daw doon yung Land Bank President, pare, to launch. May kasama pa yung Philippine Guarantee Corporation President. Yan. Okay. Sino ang presidente ng PhilGuarantee? Si Albert Pascual. Tatanggalin na yun. Tanggalin na ba yan? Sino papalit? Meron na, nabasa ko na yung niya eh. Agrisenso Plus. Malaking problema. Albert Pascual is the brother of Fred Pascual. So, may problema tayo doon? May konting problema. Pero ang sinasabi ko lang ganito, kaya kayo, ang akin lang sana, huwag na lang muna hanggat wala pa nangyayari. Kasi, wala naman sinasabi. Mapapalagay tayo sa si Vice President, na-roll out na, pare. nandoon sa Melbourne. Pumunta siya doon. Okay. Before the OFW and some business people. Ang sinasabi niya, walang kaplano-plano ang Marcos administration, etc. Mayroon po. Puro plano nga eh. Mayroon po. Hitik na hitik. Hitik sa plano. Hitik na hitik. Puro plano nga eh. Ayan Wala namang action eh. Yan ho ang problema natin. There are a lot of plans. Yung execution po ang problema, hindi ho yung plano. Eto na naman. May plano na naman ang DSWD. Ayan. Dadagdagan daw ng 5 bilyon ang daycare feeding program. Okay, plano rin to. So may plano. Yun na nga yung execution. Kung nga gagawa, yun po ang hindi natin alam. Kung nakakain ho yung plano, matagal na tayong... Yung DOTR, halimbawa, ang plano nila, yan daw common station sa Quezon City. Naku. Ang plano nila, simulan uli. Plano yan. Okay? Ma'am naman, ang daming plano. Ma'am, may plano talaga. Sobrang dami na nga ng plano eh. Puro plano na eh. Baka
Baka, Ito pa, ang Department of Agriculture po, dahil may problema daw sa bigas, ay handang-handa na raw sila. Handang-handa na sila na na tapusin ang proposed bill. Hindi pa tapos, pero handa na silang tapusin. Okay. Yung kanilang isasubmite na bill sa Kongreso para po yung NFA daw ay bumalik yung kanilang Oo. authority na mamili ng bigas. In other words, ang dami pa pong steps niyan. Yung NFA kailangan, bago mapasa yung batas, pagdadebatehan yan. Okay? Pag napasa yung batas, at saka lang makakakilo sa NFA. Pag makakakilo sa NFA, dapat may budget pa. Kung wala pang budget, hindi makakakilo siya. Pero yung proposed bill na yon, isasubmit daw ng DA. Pero hindi pa po tapos. Ang kailangan daw nila, final touches. At handa na raw po sila na tapusin yung final touches. So, kailan pa yon? yan yung So, ano eh. kumbaga, plano to. Yan yung amendment of the rice tarification law. Yeah. Yan. Di ba na-amend na? Meron na eh. Meron na dati. Hindi, maganda na raw pag-asa ngayon kasi mawawala na si Bidyar. Cynthia Bidyar. Cynthia. Oo. Di okay. Pero bilisan nyo. Naglabas po na statement ang DA at yan ang sinasabi nila. Ha? Yan. Mahanda-handa ng tapusin Nakita nyo? ang draft bill. 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Good morning. Ako po si Conrad Manal. Alam niyo po ba, nakakatumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Ayan. Yeah. Tandaan niyo po yan. Wala pang nanalo daw. Nakakatulong nung kayo weekend. sa mga ibang tao. Wala pa. Uy, by the way, kaklaruhin lang. Na? Yung Philippine National Police, kinlarify nila Na? na yung wala daw silang ino-authorize na fitness instructor. Lalo na yung influencer na si Rendon Labrador. Hindi, yun ang sabi ni Hindi, weight loss program. Si Jean Fajardo nagsalita dyan. Mali daw yun, hindi daw totoo yun. Sa mali yung spokesman nila. Hindi, at saka bakit nakakakuha siya ng nakaka-TV siya na pinapakita, may mga pulis na Hindi daw para Bakit lang daw meron sa ganon? isang ano lang yun, yung isang division ng PNP, yung ano yata, yung Police Community Affairs and Development Group. Yung So, mga membro lang doon. Hindi, poster boy daw yan. Poster boy ba ito? Oo, gago. Mali. Nagkaroon lang ng backlash. Oo. Nagkaroon ng Kaya- backlash, bawi tuloy. Bawi. Yan. Ganyan eh. Walang Ganyan. pinag-ibayan doon sa LTFRB. Oo. Bawi din. Bawi kagad. Ano to eh? Actually, ang laro ngayon dyan is may larong ganyan doon sa Big Soto. Anong bala? Yung bawi-bawi. Bawi. Ay, bawi. Ano ba yan? Nag-press release ka, announce, biglang, uy, may backlash. May magkabawi backlash. yan. Bawi. At meron mga ilang na sermonan, yan. Ayan. Kamukha yan. Yung food. Ang Department of Agriculture, pare, meron naman tayong maganda. Sila daw po ay ang DA, ayon po sa kanilang press release, ay optimistic. Ayan. Optimistic. Ang hirap kainin ng optimistic, Optimistic para sa tutulan. Sila daw po ay optimistic na mas gaganda ang agriculture quarter. Dahil sa improve. Ano nag-improve? Bigyan ko kayo isang hula kung bakit sila optimistic. Hindi dahil sa policy o sa programa na ginagawa nila. Improve weather.
Hindi natin makukontrol. So hindi po weather. dahil sa kanyo, Oo, hindi dahil weather. doon sa Si Mother agresenso Nature. ng land bank, dahil sa aasa tayo sa weather. Kala ko po, Ang Yan ibig pala sabihin- yan. Ang ibig sabihin, sa dami-dami ng plano ninyo, weather pala Magliligtas sa Sobrang dami ba ng plano? Pare, hindi naman. Kasi daw talagang may kasalanan lahat niyan. Ay ang climate change. Climate change, oo. Yeah. may konting katotohanan naman yun, bro. We are hopeful. Sabi po ni Darjo, Francis Kiko Laurel Jr. Agriculture Secretary Francisco Darjo, Francisco Chu Laurel Jr. Ang sabi po niya, we're hopeful this quarter will build on the momentum we saw at the start of the year. May momentum ba at the start of the year? Meron. Meron? Malakas? MSRP, kompleto yun. Kaya lang po nag-post ng Secretary, for your information, kaya lang po nag-positive growth rate yung first quarter. Galing sa lugmo. Napakababa po nung denominator, sabi nga. Kung galing ka sa baba, konting akyat lang, alimbawa dati galing tayo sa 10. Bumaba sa 2. Okay? Tapos, naging 4. Di may akyat na yon. Pero compared to 10, yung 4, ang layo pa rin. So, yung pong monumento ba yan o momentum? Momentum. Na sinasabi nyo, nung start of the year, dahil po nanggaling tayo sa mababang lusak. base. Oo. Yan. Pero meron pa siyang talagang with fighting spirit to. But we must not let our guard down. Ayan. We are doubling down on efforts to increase food production while boosting farmer incomes. Yan. That sounds good, buddy. Food production ng kanilang inaasikaso. Problema nga, it's all sound and sound, fury. Kasi ang The policies sound and the actually- fury, where's the action? Mag-i-initiate sila ng contract farming. Ako pare, ganda to contract farming. They will initiate contract farming, yan daw po ang plano. Tapos, they will sustain irrigation to empower farmers. Wala laman to. Puro to, sound and fury, signifying nothing. Yung mga yan, dapat, Contract farming matagal mo with nang the- ginagawa, kaya With the cooperatives of Nueva Ecija. Initiatives lang. Contract farming with the... Teka. Masyado ka na maadelanta. Initiatives pa lang. may pare. numbers ba yan, pare? Kung ilan na gano'n? Initiatives. Involving Hindi pa mangyayari yan. 5,000 hectares in They will Nueva just Ecija. initiate. Hindi pa mangyayari. I-initiate Mahirap po yun, pala. mahirap yun. Pati 5,000 irrigation. hectares in Nueva Ecija comprising of 20,000 farmers. Yan. Contract farming. Yan, may numbers. Tapos Alam mo, irrigation sana, may sino numbers ang din. DA ang gagawa ng contract farming o mga corporations? Contract farming nga, boss Hindi naman pwedeng kami yun. Contract farming Sa corporations. We are assigning. May kausap na ba sila? We are assigning certain groups. Wala to pa do ako contract naririnig farming. Kasi mga malalaking corporation, gusto nila yan. Yan yung sinimulan na yan ni ni FM. Noon pa yan. Oo kumuha Tapos kayo. binabalik ni Kwan yan ni what's his name? Si dating governor ng Manny Biñol. Manny Piñol. Yes. Okay. Matagal na kasi yan dahil mga korporasyon dati, they were under obligation to provide 1 caban of rice to their as part of the benefits package to their employees. So yan ang ginawa. Dati kung nag-contract Yung mga farming, malalaki, Meralco, Yan, yung mga San Miguel, San Miguel, mga ganyan. So bumibili po sila diretso sa farmers, eliminating the middleman. So maganda ang presyo nakukuha nila at yun ang pinamimigay sa mga empleyado. ang kausap nila doon yung mga rice millers and the farmers. So it's just a consortium.
Baka ganun na iniisip naman ni Secretary. Pangalanan lang ho, Mr. Secretary. Ang hirap yung kung isip eh. At lagyan ng numero kung alin yung target. Pangalanan lang ho yung mga yan. Oo. Baka naman ang kino-contract farming ninyo mga Vietnamese. Anong Vietnamese? ganun. Yung Ano ang Vietnamese? Nag-contract farming kami. Saan, sir? Sa Vietnam. Meron kaming contract farming sa kanila. Counted ba yun? imported importation Hindi counted yan yun. Nag-contract farming nga kami. Initiative eh. Oo, Tama. Ito po ay marami na raw po reklamo sa online lending. Ay, matagal na yan. Paok. Medyo tulog tayo. Online lending apps. Dumadami na raw. 86 new victims nag-file ng complaint nung Sabado pa lang. Okay? So, mahigit 100 na po. 150 na ang complaint. Lending companies are disregistered companies. Baka, and then kung lending, then they're using the, Meron, nag-a-advertise yan, pare. Oo. Sobra mag-advertise. Facebook, lahat, etc. and everything. Ano yan kasing magkatapat yan, yung mga GCash. Hindi, ito ang tanong ko. Meron nagreklamo. Anong ginawa niya? Meron ba aksyon? Ang hirap, ang i-announce nyo lang, dami nagreklamo. Ang mas interesado ang taong bayan, tingin ko, anong aksyon na ginawa? Ng PAOK. Or ng PNP, or ng NBI, ng NBI. or ng LGU. Kaya yan, So, puro reklamo lang ang tinanggap? yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasama yan doon sa binabanatan ni Vice President. Puro kayo ganito Puro plano. Puro reklamo. Puro reklamo. Pero mayroon na raw crackdown. Ilan? Basta may Malapit na. nagrereklamo nga yung mga kababayan natin Ano bang aksyon? Okay. Malapit na, sir. Malapit na. Please, konting panahon lang. Ano ibig So pag sabihin? crackdown merong mahuhuli at kakasuhan. Oo, dapat. Tsaka may pinapakita. Mahirap yung crime without a criminal. Di ba? Yung crime without a criminal, medyo problemado yun. Okay. Ano ba ang solusyon po? Magmamahal daw ng pamasahe. Ano yan? Ano Subsidy. ba? Subsidy. Okay. Sa-subsidize yung mga driver. Paano makakarating sa atin yung benefit nun? Ang driver lang ang may benefit. Ang pinaka-benefit sa atin, continuous service. Ganon. Continuous service at saka Hindi bababa ang pamasahe. Wala munang taas ng pamasahe. Yun. Hindi kasya yung subsidy, pare. Ha? Hindi kakasya yung subsidy. Magkano lang isa-subsidize dyan? Okay? Kung tataas yung, ang diesel, 5 pesos daw per liter itataas magkano, ilang litro ng diesel ang ginagamit ng isang halimbawa jeepney driver? Kakasya ba yung 3,000 na subsidy for that? Hindi. Kahit pa paano, kailangan pa rin mag-increase ng pamasahe. Pag gano'ng kalaki, ang tinaas ng kasi no isang linggo, 2 piso na Ngayon, another 5 pesos. Hindi, subsidy lang ba just to keep them on the streets at hindi mag-standstill ang ekonomiya natin. Kahit, paano kung lugi? Ang hirap naman mamasada ng lugi, no? Kaya nga. Tatakbo, no? So, hindi enough yung subsidy. hirap That's my point. Kung sa subsidy mo lang sasabihin, Babawasan mo ang ruta mo. lugi pa rin sila, pare. Ikot. Kahit may subsidy. We call on you. Si Colon yun, hindi nga On your patriotic hindi duty. hindi aandar yung jeep niya kung walang gasolina. Galing. We already are giving you some subsidy. Makisama kayo. Yeah. Kayo ay may obligasyon. Bilang mamamayan. Yan. Ganun ba? So, yung regarding the airport taxis, yan po mga airport taxis, just to be clear, that's under the MIAA. Yan pong reglamento niya, Manila International Airport Authority. And they have contracts. Ayan. Parang yan yung concession. So, sabi po ni Secretary Vince Dizon, gusto niya na raw tanggalin niya special taxis. Okay.
Then you have to undo, So you have to unwind oh. the concession agreement. This is a concession eh. Long time ago. Concession Gusto na yung niya mga raw airport. tanggalin niya. Okay. Pero kailangan po mag-introduce ng bagong transportation system. Sistema. Yan, Yes. Bago niyo tanggalin. Bago tanggalin. Oo. Kasi kung mawawala yung taxi, ang gulo ano niyan. ngayon? Ang gulo niyan. Sinong papapasukin nyo? Anong mga ganun? Yan At least ito, nandiyan na, naka-standby. So, maganda yan. But, So come yun out daw with a new po system. new NAIA Infracorp, NNIC. Ito yung may hawak ngayon ng concession. Sabi po ni Vince Dizon ay meron daw pong mga nakahanda na measures regarding the transportation. By the way, did we ever get a copy of that concession? Kasi, Wala. Did it include the airport transport? Sana in-include na nila yun para kumpleto. Ayun Diba? hindi nakasali yan. Oo, dapat. Kasi, Baka naman mag-object yung mga kumikita ron. yes, but you already gave a concession eh. Para Sana total. lessons learned. Hindi nga ay hawak ng MIA yung concessions. So walang pakialam ang NNIC. No, what I mean is, nung nag-bid out, Ang dun sa- DOTR, the terms of reference nila, isama na sana lahat para total. Di ba? Kasi alam mo at naman, saka kasama sa requirement, mag-introduce ng bagong Bagong system. transportation system. ano yan eh? Ang iniisip nga ni RSA, yung huling dinig ko dyan, ay bus na yung kamukha sa abroad, yung malalaking Pwede bus. kang isakay doon mula sa airport diretso sa point of destination, hotel o ano. Oo, maski tricycle, kaya isakay doon sa bus na yun eh. Kaya ang ibig sabihin ko, lessons learned tayo dapat kasi you're talking about a total system eh. You're talking about not only the airport itself, but the ways to the airport, in and out, etc. and everything. Pati sanitation, kasama na lahat yun eh. But first off, hanggat hindi pa daw po nagagawa na yung gusto ni Dizon na tanggalin na yan, yung mga accredited taxi, gagawa daw po na paraan ng NNIC, magkakaroon ng tamper-proof markings doon sa mga accredited para madaling makilala kung sino yung mga fake at sino yung mga totoo. There was also an effort, there was a submission given to the MIAA before na yung ano ba, so meron kang mga taxis, they register through an app. Yung app na yan is the one that bets. So magtatawag ka ng taxi, Mayroon app kang na lang. Mayroon kang app. Para Uber din, parang Grab. Pero accredited with the NAIA. Na In airport. other words, Exclusively hindi lang, sa airport. Oo, hindi lang kayo basta-basta, pero magtawag ka. Magtawag ka, you can do that. So yung sinasabi ni RSA na marking, that should be part of it. Mark ka. May mark ka, kasama ka sa app. Nakasama ka sa registration, di ba? Meron ng app eh. Diyan sa Terminal 3, merong app-based ride-hailing service. Diyan po, na umaandar na yan. Di isali na nila doon yung mga lahat na. taxi. Ride-hailing service na app. Hindi naman ito mga Grab, ha? Hindi. Airport din. Airport din. lang. Exclusively used for the airport. Yes. Yan. Para hindi po kahit sino pwedeng pumunta na, kundi ang gulo niyan. Hindi. O lahat-lahat. At saka, mangyayari dyan, yung Grab lang, hindi, yung mga ano lang So makakakuha. Grab to pero exclusively sa airport. It's not that Grab. It's not Grab. Hindi, it's not Grab. Hindi, nasa It is an Ride-hailing. airport. Parang kamukha lang ng Hindi, Grab. But so hindi lang siya, well, kasama dyan may sightseeing, may ano, at well-trained yung mga mga drivers. Oh, lahat na yung yun. ganun, oo. Vetted, in other Vetted, words. oo. Properly Group vetted. transport. Pati yung kanilang mga sasakyan, Paano kung ang problema yung airport police? hindi, hindi. masisira. Miya yan eh. Mawawala yun. Yan ba hindi PNP? May sarili silang May police sarili force. silang police Yun yung force ano eh. na hawak ng MIA. Yes, but they can work out with the concessionaire. They should work out with the concessionaire. In other words, kung meron kang meron kang gagawin diyan,
meron kang security guards ang concessionaire in the areas of the concession at saka meron kang yung mga airport police kasi yun ang mga nandoon sa labas Nagkakagulo sila doon ngayon sa airport. Sigurado maraming uuwing Pinoy Sigurado. Dahil dito sa gera. Dahil sa gulo Sa gulo. Hindi pa po natin nakikita kasi ang problema, halimbawa, yung nasa Iran, ang layo ng biyabiyahin, pare. Pupunta kayo sa Parts of it sa Turkey. Doon ang sa layo. border. Ang laki Hindi kamukha ng Israel, punta lang ng Jordan. Malaki ang Iran Ang Iran, malaki pa ata sa China yan. Hindi naman. Hindi naman? Oo, pero malaki. Doble ng Texas. Parang Yes, ganun. malaki. Mga ganun. Ang laki. malaki. So, ang layo ng biyabiyahin. So, hindi pa po alam. Yung mga statement na ganito kadaming Pinoy gusto nang umuwi, ay hindi pa po malinaw yun. Dahil hindi pa nila nakokontak yung mga karamihan ng Pilipino. Ang concentration naman doon is in Tehran and its suburbs. Okay. Aha. Pero these are Karamihan nasa main. karamihan doon sa areas. Hindi sa mga work oil fields and No, hindi. Not much. yun daw pong NCAP, may plano. Another. Another plan. Imbes na raw po na multa ang MMDA, mag-ano kayo, community service. Ito I am actually advising the staff of the Vice President. Ito, plano to. Plano lang yan. Tignan ninyo to. Dami plano. Puro plano. Para malaman nyo yung ano nangyari sa plano. Yun ang sitahin natin, yung mga... Halimbawa, ano po ba raw yung service, community service? Magwawalis ng kalsada. Yan. Ayan. Imbes na multa. Nako. Bright idea ba to, pare? Plano lang po to. Kumbaga, ito lang thinking aloud lang tong si MMDA acting like. Hindi na pala. Chairman na talaga siya. Chairman yan. Anong plano? Chairman. Don Art. Yun na nga, community service. Community service. So, pero paano po maghahanap buhay yung tao na kailangan magwalis? Alimbawa, rider ka. Para hindi ka magmulta, magwawalis ka. Paano ka na makikita? Paano kakain yung pamilya mo? Sinabi ko na sa'yo, plano lang ayusin naman. mo ang pagmamaneho mo para hindi ka nawawalan ng kikitain. Huwag kang paikot-ikot. Sir, nagmamadali kasi ako dahil meron hindi kaming... pwede yun. Basta nahuli ka. Meron yun kaming time constraint. Hindi, akala niya, hindi ka na magbumulta, therefore, hindi ka nagagastos, magko-community service. Pero, paano yung opportunity Nagtatrabaho, loss karamihan dyan. sa income? Lahat po yan may trabaho So, pag pagbawalisin nyo yan, hindi kikita yan. Ganon. Hindi naman No work, no pay yan Hindi naman ho luneta ang EDSA. Hindi naman ho namamasyal yan sa luneta Naghahanap buhay yan. Naghahanap. By the way, Ewan ko bakit ang daming bright idea By the way, nabanggit yung NCAP meron kasi akong kaibigan, kasama ko kahapon. Diyan sa kanto daw ng Aurora Boulevard at Hemadi, yung marami sa Maynila na yung nag-green na nagbi-blink. Ano ba ang gagawin namin, sabi niya, pag ganyan? At yan under NCAP yan. Pag nahuli ka na, Pag hindi what do you do? Cross with extreme caution or what? Pag hindi mo alam yung nag-blink, nag-green, na hindi kasama sa stoplight. Stoplight yun. Hindi stoplight yun. Stoplight yun na nag-green, yung bibling-bling lang siya. Hintayin mo yung enforcer. Hintayin mo. Baka nagkape lang Para naman tayong mga mag-aantayan pa ng Hindi, enforcer, titigil para ko pa. parehas. NCAP Mayaman, yan, mahirap, motorcycle driver, taxi driver, jeepney, sports car. Pag nag-violate ka, walis ka. Ganon. Pwede ba yun? Kasi kung mayaman yan, pare, hindi magwawalis yan. Kahit ba ilang libo yan Magwawalis ba yun?
dignity in labor. Kaya nga, Wag na para mag- pantay-pantay, walis ka rin. Magwalis ka rin. Wag na kayo magbigay ng alternatives. Wag na, bayad na lang. Bayad na lang. Multa na Yan lang. nga ang NCAP. Kasi Magkakagulo lang. yung mga ang dami-dami pa yung mga maraming sinasabi. Eh sir, hindi na ako magbabayad, magwawalis ako. Sana ako magwawalis. Bahala ka. Anong bahala ka? Bahala ka. Ano, Hindi, may ano pagwawalisan. yan, May ginagawa nga yung mga MMDA. Paano yung mga aid? So wala na silang trabaho. Tatanggalin mo. Ikaw naman, pagpapalit tayo, Brad. Ako magwawalis ngayon, ikaw ngayon magmamaneho ng aking motor para kumita tayo. Hindi, kaya niya sinasabi to. Naiintindihan ko rin si Acting Like. Dahil ang accusation, money-making venture niyang NCAP. Hindi. Para masabi, hindi po to money-making. Dahil nga, ito nga, ayaw nga na, wag na lang magmulte. Community service na lang. Wag na kayong iikot sa ganon. It is really a money-making venture. Please. Tanggapin nyo na. Tanggapin nyo na yan. Wag. Magkukunyarihan pa tayo. Hindi, wag yan. Money Magugulo making lang tayo. kung money making, pero ayusin nyo muna sana yung Oo. signages, yung mga traffic Tsaka light. yan, money making for government. For government. yeah. Mas mabuti Hindi yan. for the private Hindi for the private sector. Why? Because ang share ng government dyan ganito. Yun ang dapat nyo ilabas. Ilabas ninyo yung agreement ninyo. Kung kayo talaga gumagawa yan, then it's money making for government. You're a government agency. And that's okay. And that's okay. Oh. And then may kontrata yan, I'm sure. Kaya nga, ilabas nyo na kasi yan. Kaya kayo napagdududahan kasi... Wala raw sila kakontrata. Sila mismo. Di yan. Money making. Saan kayo kumuha ng technology? No. I don't think... The homegrown yan, nagawa-gawa nyo. Hindi. Siguro binili nyo rin Binili yan. nyo yan. Meron kayong army of controllers in your command center. Computerized na po yan, sasabihin. AI. AI. AI na yan. Okay. Kukunan na lang yung kotse mo. Ilabas nyo na yung kasi. license plate mo. So, meron po mga umaangal dun sa bicycle lane. Sabi po nila, sayang naman, wala namang gumagamit. Ganun ba yun? Sayang ba yun? Ini-encourage Ano kayo ba? mga tao gumamit Ako kasi po, kailangan, if it's there, baka may gagamit. May gagamit. May gagamit at gagamit. Sa ngayon po, hindi pa nadidevelop yung bike. Yung bisikleta. Kasi nga yung mga motor, inaagawan sila Hindi, tsaka huwag ninyo... ng lugar doon. Paano? Wala. Ayoko magbisikleta kasi doon sa bike lane, puro motor Motor, babanggain ka doon. Kaya nga. Ang gusto ngayon mangyari ng MMDA, yung mga motor, mag-share at saka yung bike. Patay. Hindi patayan. Patay yun. Yan. Patay yun. Kaya nga wala nagbibisikleta, natatakot doon sa mga motor. Oo. Patay yun. Bakit patay? Patay yun. May bisikleta, motor, magkain ka na lang doon Yung sa Commonwealth Avenue daw, tatanggalin yung yung bicycle lane, sabi ng MMDA. Pinaplano nila. Yun nga problema. Alam mo, ganito. May barrier yan na. Matagal na natin sinasabi. Kaya nagkakaroon ng mga ganyang problema tungkol sa traffic at lahat. Kasi nga, yung mga ruta, hindi maliwanag. Saan ka pupunta? Oo. Iisa lang, halimbawa, EDSA. Kung ginawa natin sa ating, dito sa Metro Manila, 5 ang EDSA. In other words, 5 yung connecting yung across the Pasig, 5 yung ang daming pupunta, ang daming dadaanan. Ayun, hindi magkakaroon ng gulo sa EDSA. Tapos yung cross street papuntang EDSA. Oo, yung papuntang Connecting. EDSA, connecting. Wala. Yan, wala Yun ang sinasabi ni Presidente. Halimbawa, bago ka makarating sa isang lugar, payat yung 3 sakay Kaya nga, 4 nga yung kinaparing Joel kawawa yung mga, lalo na kung tag-ulan. Ay, patay na yan. Bakit hindi mapag-aralan yung mga rutang yan? Kasi etong rutang to, napakadaming mananakay dito. Lagyan natin yan. Ito. So hindi na kailangan transfer. Yun papampagulo Yan. Pinag-aralan na ba yung ruta? Hindi po. By year 2028 daw, matatapos na nila. Yung route rationalization. Galing. 9:31 ng umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Ako po si Conrad Danal. Good morning sa inyo. Good morning. Good morning. sa Good inyong lahat. morning, lalo na doon sa mga nahihirapan sa traffic. Nako.
Bakit masyado ma-traffic in the past, last Lalo week? na pag Monday na ganito. Grabe. oo. Siguro Umuulan eh. maulan. Nawawala ang mga traffic Nawawala enforcers. ang mga traffic enforcers, hindi Bakit? Takot sa ulan? Para mga pusa. Takot sa kasama sa ano yan. Kasi Kasama sa training nila. Oo. Pag umulan, medyo tago na. may kapote kayo dapat. Binibigyan naman din sila ng ng gear para dyan sa pag-ulan. Bakit nawawala? Baka dapat si Chairman Artes Nandiyan sa ulan. yan muna kasi kasuhin. Kesa yung mga sobrang araw-araw NCAP. Masyado atang busy sa NCAP. NCAP. Pero ito po, yung mga kanina nabanggit ko, marami raw nagrereklamo na sa online lending. Dami na reklamo. Pero wala pa tayong measure. Meron ako magandang balita sa inyo. Ano yan? Ang SEC meron ng gagawin. Intensifying its monitoring of lending companies. Meron ng measure. Anong measure? Yung po mga online credit companies, sabi ng SEC, kailangan mag-submit kayo ng landline telephone number. Bigat, solve na problema natin. Hindi, alam mo, Kailangan may landline telephone. alam mo ang pinaka Aray ko. unang-una, i-open up po ninyo ang opisina ninyo. Huwag niyong papayagan na ang mga taong bayan nakikipag-usap sa robot. AI or whatever. Dapat meron kayo doon, man lang, na tao na nakakausap isa yan. Number 2, yung mga sa lending, lalo na yung mga pinagreklamuhan. Para sa itong landline na requirement nila, anong klase, ewan ko, kung yun ang remedyo, yan ang solusyon. Ngayon, Sa problema ng mga kababayan natin dito sa online lending. tignan ninyo lahat yung mga registration. At saka ganito, pag yan, kung talagang registered sila sa SEC, at pag yan talagang nareklamo at napatunayan na yan talagang nanluloko, ilabas ninyo yung mga pangalan ng mga incorporators. Dapat. Ilabas na ninyo. Pati opisyal. Opisyal lahat. Hindi Lahat. lang incorporators. Ito pong Kailangan lending public. Ito pong lending company na ito, Globe Credit or whatever it is, ito po nakapagloko ng 100 ng mga tao itong ginawa nila at ito yung mga tao dyan involved. 1, 2, 3, 4. Ito yung mga officers nila. Pakita nyo yung mga pictures nila. Oo. Para maliwanag. Shame campaign ang kailangan dyan. One of it. Okay. Aside from yung kaso. Oo. Kakasuhan mo sila. PAOK at saka PNP, Right. NBI, ganun. Oo. Kailan may takot sila sa Dapat batas. may takot. Oo. Hindi lalo magiging underground yan. Okay lang. Okay lang. Mag-underground pa. Mas lalong mabigat ang iyong parusa. Aabutan ka rin namin. Hindi ang problema kasi, Kasi pera yun. nagkaroon po ng semblance ng legality dahil sa SEC, kasalanan ng SEC yan eh. SEC registration. Dapat tutuusin, ay bawal yan. Nag-register sa SEC, tapos yan ang kanilang Yan trabaho. pinangangalandakan. SEC registered kami. Hindi ba? Wala bang ibang agency na mag-accredit sa mga lending na yan? Wala. Halimbawa, sa online gaming, merong PAGCOR. PAGCOR. O kaya PCSO. Okay, yung online gaming po na yan, registered sa SEC. Pero yung kanilang SEC registration, hindi nila pwedeng ipangalandakan yun. Pakita sa atin, Meron legit akong kami may SEC online registration. Hindi. Hindi. Tignan ko muna yung PAGCOR. Kailangan mag-PAGCOR Meron din. registered ka. Yan lang yung company. SEC lang eh. Ha? Akala ko kasama. Wala, sino pa? DTI o kaya BSP. Hindi. Wala. Ay, lagyan ninyo ng additional na requirement. Kung lending ka, pakita Kaya nga yung SEC ngayon, nire-require sila magkaroon ng telephone. Wow. Laking bagay nun, pare. Telepono. Di ba, Pag may telepono ka, legit ka na. kasi pag ganito yan, Hindi, meron kang physical na opisina. Yun ang ibig nyo sabihin. Ano? Kaya ka meron kasi telepono. Magbibigay ako sa iyo ng landline. Oo. Pero yung landline na yun, i-connect lang ako dun sa... Ang daming paraan yan. di ba ang lending rin? DTI at saka BSP? Dapat BSP. Oo, kasi,
pag yan, May BSP accreditation pag ganyan lang yan, etc. Alam mo, kung malaking posibilidad na pag ganyan lang SEC lang registration yan, money laundering. Meron ako natanggap na text, sabi, bakit naman yung GCash? Sila mismo, sa online gaming, online gambling, GCash, ang ganito po yung storya niyan. Yung Pagcor at saka GCash, parang nag-joint venture. Okay. Pagcor, sila nagbibigay ng lisensya, pero kasama na sila ngayon sa online gaming. Ang kasama, kabakas nila ay GCash. Because of the... So yung GCash kasama na. Hindi lang sila ang tawag nito tulay. financial bridge. Hindi lang. Kasama na sila. Yan po yung Pagcor Online Casino GCash. Casino Plus. So namumuhunan yung GCash kasama na. Wala bang talo yan? Anong ibig sabihin, hindi lang sila yung nagpapalitan na ng Hindi. pera? May pag-gaming, may pag-gambling na sila. Casino, online casino na sila. Casino Plus eh. Ang title nga nung kanila, Pagcor Online Casino GCash. Nag-joint sila. Yan daw ang Joint forces, Rolls-Royce ng online gambling. So, ibig sabihin, Kasama sila. so Sila they're a registered online gaming company? Yes. Accredited by Pagcor. Accredited by Pagcor? Utilizing the GCash platform. Joint venture po yan. Yan. At ang kanila daw pakay maging ang masarap ang experience ng online gambling. Online gambling. Galing, Kung ako Gusto mo ba yun? Kung ako yung mga kung ako yung mga Parang pinadali mo, no? kung ako yung mga registered na talagang online gaming platforms, irereklamo ko yan. Bakit? Ba? Ikaw ginagamit ko para sa payment eh. Tapos ngayon kalaban ng nakita. Oo nga, Paano yun? Kung barahin mo ko. Kung hindi mo ako pinagbibigyan. Tama, may point yun. Ano yun Bakit ka kasama ngayon sa online gaming? Ikaw ang payment. Lahat daw po ng sugal meron dyan. Baccarat. Naku, patay. Roulette. Ano yan? Rireklamuhin ko yan. Yung slot machine. Magre-reklamo ako, hindi ka dapat kasama. Casino Plus. Online online payment system ka eh. There are over 200 games. Mali yan, mali. I don't think that should be allowed Kung ako yung mga online gaming na nagpaprangkisa ako, nagbabayad ako ng so much, ito yung aking requirement, etc. Ang dami mong... Through GCash? Tapos ngayon, itong GCash, pinagbigyan mo. Kung kinopong niya lahat yan. You are encouraging a monopoly. Parang naisip ko tuloy, hindi na ako mag-GCash, Palawan Pay na lang ako. Pag ganyan. Kasi parang wala nang pakisama tong GCash, wala nang responsibility as a citizen. Yes. Corporate citizen. Wala na ito. Papasukan yung casino, online casino, joint venture with... Eto naman Pagcor, isa pa to. Bakit yung nakipag-joint pinapayagan yan? venture? Casino Plus. Ngayon, Pumunta po kayo doon sa Casino Plus na website. Doon makikita nyo. Talagang yan GCash at saka yung Pagcor. Sila ang nagsosyo. Ngayon, Diyan, sa pwede casino ba ang Paymaya dyan? Pwede ba yung mga iba? Exclusive GCash yan. Yan. Yan ang sabi. Kung naman, sayang naman yung kita. Kung may pamimigay Pwede mo ba pa sa iba. Palawan dyan? Palawan talagang yan ang ginagamit ng mga ordinaryong Pilipino, mga alipin sa gigilid. Ikaw! Alipin sa gigilid. Alibis. Yung mga hampas lupa. Hindi. Ang mga nasa laylayan. Ang ginagamit Palawan. Ngayon, ang sinasabi mo, kayo ngayon ang Rolls-Royce, etc. Hindi na ako gagamit ng Rolls-Royce. Ganda pa nung Pagcor Online Casino GCash offers players a gaming experience that
is as reliable as it is thrilling. Pero ako yan, Ayala itself, it's a, ano, di ba, a very respectable company, institution ng kanila. Who said? Primacy of values, mga ganun-ganun sila. Who said? Then suddenly, I mean, di ba, Yung GCash? pag nagbo-board Hindi, meeting sila. ang balita ko, ang GCash is an independent republic. On the way to ano na ngayon yan? When it comes to, maski ang Globe, dapat ang GCash nasa Globe. Oo. Ang Globe management, hindi na, ang balita ko Hindi. yung GCash na yan, may sariling republic yan. Ang GCash na yan, Sa Ayala Group. within the Ayala Group, it is a star by itself. Nandiyan. In the universe, in the Ayala universe. Ano yan? Meron daw dedicated team yan, GCash, for the online casino. Yan na nga sinasabi ko, kayo dapat Unwavering dedication to customer satisfaction. Wala. To gamble. Ano yan? Customer Payment scheme kayo. satisfaction to gamble. Do not go into that. Yan And ang then, sinasabi ko eh. kayo, enabler kayo ng mga, alam na ng tao na enabler kayo ng mga illegal. Legal. Sa totoo lang. Tsaka, yung Hindi, dami niyong yung ginagawa. isabong pumutok dahil dito sa Tsaka Kaya yun yung nga. argument na, ano sabi mo, ibang republic? Ibang O ano? universe. It's a separate, yun ang balita ko But you know, that Kasi runs kausap ko yung mga that's taga-Globe, Oh, sabi, hindi wala kami, kami- ano dyan eh. Yun na nga, ibig sabihin yan. But that runs counter Naghuhugas to the values. ang ano Ayala. yun eh, Ang oo Ayala, eh. hugas kamay dyan. Ganon. Oo. Kasi lalo ngayon na na-involve kayo sa online gaming, Ayala, Baka naman ginamit lang yung pangalan ng GCash. Oo, okay. Para Pero illegal lang, yun. hindi- ano kayo? Illegal yung pag ano. May commission lang sila sa bawat taya. kasama kayo sa SEC operations na Hindi Kasi, naman. kaya na ako nagugulantang. Ako dati, Oo. nasa Ayala Corp ako. Nung araw, kami yung gumagawa ng mga annual reports, ganyan. Very supervised pa nila doon, Jaime, yun na primacy of values. Kaya na-imagine ko na pag binuksan mo yung annual report, ganda pa ng papel. We give a seamless experience for gambling, for kids who want to do gambling nationwide. Pero parang ang hirap, hindi ito Alam mo, ang problema ng gambling, online gambling, kahit sino pwedeng tumaya. Oo nga. alam mo, Etong kaibigan ko, na malikot ang utak, si Coach Ray, pare, sabi niya, hindi ba pwede yan? Parang meron kayong ranking. Magre-register kayo. Kung gusto mo mag-online gambling, Oo. magre-register ka. So may mga ranking kayo. Halimbawa, kung gamitin natin yung ranking ng Army, pag private ka, hanggang dito lang ang pwede mong isugal in a month. Pag general ka, mas mataas yung pwede mong isugal. oo. Magkakaroon, a system na pwede mo i-check kung sino yung tumataya sa'yo. Sa ngayon kasi, mga estudyante, Jeepney driver, yung kinikwento jeepney mo, driver, nagbibingo estudyante, class, oo. sports betting, lahat. Maski baccarat, maski roulette. Nag-ano yan, na nakakataya. Yeah. Lahat na Meaning, lang pwede you tumaya. cannot put- Hindi ba pwede magkaroon ng... You cannot put these services in a separate universe, separate republic. Parang niloloko mo naman ang taong bayan yan eh. pare, you must understand that profit Trump's Trump's social values. Really? You tell that to Ayala. Ayan. Kayo ang enabler niyang GCash na yan. Kayo yung mga nag-ano yan. Now you are letting them go into online gambling. Eh di nga, yung isabong sila nga nagpasikat Kaya, ang yan. ibig sabihin ko nga, Ayala, where are you? Yun lang naman yan. So, they've accepted the fact that Tapos ginawa exclusive, ano pa, yung Pagcor. Tapos ngayon, ginawa nyo exclusive. GCash. Doble-doble na kayo. Yung value system ninyo has actually been truncated. Wala na yan. So do not tell me about Ayala values. Wala na yatang annual report eh. Wala na yan. What Ayala values are you talking about? Well, Ano bang istorya dyan sa De La Salle law student yan, pare, daw? pag-usapan natin. Kakaawa Anong naman. nangyari? Yung lawsuit. Tagal ng missing 25 years old. Ah, Missing siya. for more than 2 weeks na. May kondo siya sa BGC, Oh, oh. nag-grab siya,
na-camera siya. Naka-grab. Pumunta ng Cavite. Wala na dun. At ayan, nadiskubre na yung bangkay niya sa Naik ba? Sa Naik, Cavite. It's a vacant lot. Vacant lot. In Naik. Oh. Ano to? Wow. Gambling ba to? O kaya Ito na naman tayo eh. Kinuha diba? siya. Hindi, naka-grab eh. So yung grab dapat ang magbigay ng information. Hindi, bumaba Hindi, siya, binaba siya. and everything. At bakit sa Cavite? At in-interview siya nung sabi ng Grab driver, mukhang okay naman siya. He was normal, hindi siya in-interview sa ano. Bumaba siya saan? Doon siya sa... Naik, Cavite. So, on his own, pumunta siya ron. Oo. Hindi ibig sabihin siya ay abducted. Yun ang, so malabo pa po ito. Wala pang... O yung GCash daw, sabi ditong nag-ano sa akin, okay. kasama doon sa all pay ng Jackma. An- Jackma Group. ano? ganon. Hindi. So, joint venture. So na, magkalaban, ano. Hindi, nag-join. joint venture. So sugal na rin ang GCash. Lilipat na ako, ayoko na ng... ewan Kaya ko. nga Ako sa- personally, ang magiging decision ko dyan, Palawan na ayoko ako. ng ganong klaseng... Palawan. Sa Palawan Wala na ako. Hindi na corporate citizen ng... Pero sabi mo, tinanggi nila eh. Nung kausap ng mga taga-Globe eh. Na sila, ang tatanggi Globe, nila. sabi nila, ang Globe, wala kaming ano dyan sa GCash eh. Pero it's still May part, sariling... nakakabit kayo sa it's ano still eh. part of may the Ayala sarili- Group. Ayun na Naghuhugas nga, kamay lang. ayun na nga. Naghuhugas kamay lang yan. Posible yun. Hugas kamay Kumbaga, sila. kung cartel kayo, kung drug cartel kayo, Ano, converge kahit na na ginagamit sila, nila. Oo. kasama dyan. Ang hirap niyan, ang hirap explica yan. I-cherry pick mo? Che-cherry Hindi, pick kami dito lang kami sa mga nakamerkana. Yang Globe na yan, ay yung GCash na yan, panghampas lupa yan. Ay, hindi naman. Hindi Wi- naman. Pag-arts kami, tsaka education. Yung GCash na yan, ay sa bagay, sabi naman is the Rolls Royce. Yan. Yun It's na the nga. Rolls Inano Royce. mo pa, binranding mo pa ng It's the upmarket. Rolls The Royce. Rolls of gambling. It's the gold standard Yeah. of online. The elite. Ayan. Yan. The gold standard. Ayan lang nga. It's the gold standard. Yan ang advertisement po nila Yes. ng Pagcor Online Gaming GCash. Casino Online GCash. Yan. Bakit naman ang Pagcor? Kumbaga, ang ating pong gobyerno, ang bangka, Yan pa nga isang issue dyan eh. ang Pagcor mismo, pumasok sa ganitong negosyo, hindi ko alam kung sila nagsimula nito o niyaya sila ng GCash. Kung sino ang may ideya nito, kung Pagcor niyaya ang GCash o ang GCash niyaya ang Saka Pagcor. ano to sila ang bangka. hindi lang yun. Regardless gobyerno, kung sino bangka. nagyaya dyan. Hindi, at saka ano yan Nagsama kayo. Bakit kayo At saka umayan? ano yan, it gets a little murkier. Alam mo kung bakit? Bakit? Yung mga kinikita dyan ng Pagcor, etc., that's government money. Oo. And it can only be deposited in a government bank. Paano yan? Kasama government ang bank ba GCash. Sa BPI, pag ganun. Hindi, it's not a government bank. You are not supposed to be a depository. Hindi, sa GCash na lang i-deposit. Hindi nga, what is a GCash? Is it a government, Hindi. Hindi. Sa illegal yun. Illegal yan. Ang daming mga issues ngayon dyan. Bakit nyo pinapayagan kasi yung ganun? True. Ang dami tuloy na a-addict, pare. Kasi ang dali ng GCash, most popular ano yan eh. It is, Most popular, what do you call this? E-wallet. kaya nga, It's by far the most popular it is the e-wallet. Porsche. Yeah, the Porsche. Bentley. Yeah. Oh, about e-wallet. Gold standard. Gold Porsche, standard. Rolls-Royce. Rolls-Royce. Bentley. Alfa Romeo. Lahat Kaya na. man lahat. Maybach. Yan. Okay. Tukol po dito sa drugs na nahuhuli sa mga shorts, yung mga titiwa-tiwa-tiw. Hindi pa ba tumitigil yan? Hindi pa eh. It's ano daw, It's a sabi ng PIDEA. It's a continuing Sam Gore Syndicate. group. Yan po ay Chinese-Malaysian. Syndicate daw. Yan po nagsama-sama ang 5 kartel. Yan. Yan ang investigasyon daw po nila. Ang galing sa malaking barko, tapos inilipat sa mga Bangka. yung mga mangingisda. Barong napunta sa dagat.
Kulang yung paliwanag eh. Paano nahanap? Malaking barko na laboratory ito na umiikot dyan sa West Philippines. Ilalagay sa fishing. Sa fishing Para vessel. hindi mahuli yung mga fishing vessels, maglalagay ng palutang. Palutang. Yan ang, Kaya nga, yan ang explanation dyan. Kaya baka kailangan makahalata na yung PIDEA na palagi silang nagpe-press release sa mga nahuling shabu. Pero walang Kaya pala... walang criminal syndicates. Walang kriminal. Walang Wala kriminal. huli yung Yung shabu lang ang nahuhuli. Kaya pala... Hindi pa kayo nakakahalata nun. Kaya pala ang PCG, Philippine Coast Guard, palagi siya, every so often may mga swarm of Chinese fishing flotilla. Yan. Ito. Nagdadala ba ng shabu yun? Hindi. Hindi, balay na. Hindi, baka kunyari, naman hindi siya budala nun. gumaganon lang yun Yung pala, siya po na dinadala nun. Ang indikasyon po ay ang daming shabu sa kalsada. Yan ang dapat na indikasyon sa PIDEA. How effective yung kanilang campaign. Hindi po yun nahuhuli doon sa dagat. Isama ninyo yung campaign ninyo din sa pagwawalis ng MMDA. Walisin ninyo lahat yung mga nandyan Shabu. sa kalsada. Hindi nawawali siya sa shabu, Jonat. Mag-iingat ka sa sinasabi mo. Mali ba yun? Hindi nawawalis yan. Malaki kita dyan eh. Pag winawalis mo, nakikita. Wala. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIG 882. Pero ngayon, nandito na. Uy. Bakit walang suot na masikip to? Wala, pero ano siya? Ha? Hindi pa naman Biyernes Naka-casual ba? Casual? Naka-long live lang eh. Pero black. Black. Elegant black. Elegant black yan, pare. Ayan. Primacy of values. Yan. ang tawag Yan. doon, Ay, ano yan? Yan Ayan na ang ba? pang Monday, yan ang gold standard. Ayan. The Rolls Royce. Parang, Porsche. parang Gcash. Parang Gcash. Okay. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Ayan. Daram